sinabi na po ni Speaker Martin Romualdez na isusulong ng mababang kapulungan ang charter change. Ilang pong mga pumirma dito po sa tinatawag nating supposedly ay PI, no? O yung tinatawag nating public initiative na nasa isip ko, People's Initiative. Pasensya na po. Sumasakit ang tok po. Okay, People's Initiative. Hindi raw nila alam na yung pala ay para sa Chacha. No? Ilan lumagda sa pagsulong ng charter change, nais bawiin ng pirma. Yan. Ito po ay report ng CNN, hindi po ni Badong. Galing po to sa CNN Philippines. Ayan. Sabi niya, nitong tinago yung pangalan at tinago pati muka, hindi niya raw alam yung pinipirmahan niya. Ang alam niya raw, ayuda, bibigyan siya ng ayuda. Ngayon, nung nasabi sa kanya, charter change, hindi niya raw po naunawahan. Alam po ninyo, napakarami pong ganyan, no? Ang tanong nga nito ng babaeng itinago ang mukha at pangalan, pwede raw bang bawiin yung kanyang pirma? Alam niyo po, marami pong ganyan na kaso. Yung isa naman po, na mapagmarunong si ate, kapitbahay ni itinagong mukha at tinagong pangalan, akala niya, ayuda. May presyo pa 2,000. Akala niya 2,000 yun. Pero ano man yung pinirmahan niya, hindi siya sigurado. Pero sang-ayon na po siya, mapa ito man ay chacha o mapa ayuda. Alam po ninyo ang masama po rito, no? Sinasabi po ni Senator Amy Marcos at saka ng mga ibang senador, yung ayuda mismo, yung pinangangalandakan, no? Para pumirma rito sa chacha na to. At meron na pong nahawakan si Senator Marcos na laman mismo. Ito na po yung laman, no? Ang pinapipirmahan po pala, hindi lang po yung tanong na gusto nyo bang baguhin yung konstitusyon. Meron pong pati po yung paraan ng pagbabago. Ito po yung nakalagay doon sa pinapakita ni Senator Marcos na form na nakuha raw niya sa isang staff at mismo doon sa mataas na tungkulin ng congressman, no? Ayon dito sa CNN Philippines. Dapat ginaganon natin. Sa kumakalat na petisyon, pamamagitan ng joint voting ng Senado at Kamara, bakit ano po pagkakaiba niyan, no? Siyempre, tututol po rito yung Senado kasi joint voting, 300 plus yung mga congressman, yung mga senador, 24 lang sila. So, kakainin lang po sila. Pero hindi po yan ang konstitusyon natin. Ang nasa konstitusyon po natin, lagi pong separate voting. Magkaiba pong house yan. Yung mga simpleng batas po, katulad ng pagpapalit ng kalye, pangalan ng kalye. Separate voting po yan. Iba po yung boto ng mga congressman. Hindi po joint. Kasi magkaibang house po yan. Ang gusto po ng pagpapapirma, aamyendahan yung konstitusyon sa pamamagitan ng joint voting. Yun po pala yung laman ng pinapipirmahan dyan sa People's Initiative na yan. No? Mali po yan. Dahil magkahiwalay po yung House of Representatives at saka Senate. Sabi nga sa inyo, yung katulad po nito, budget. Separate po. Separate yung botohan ng budget sa House of Representatives at sa Senate. Yun nga lang, kaya pag may hindi sila napagkasunduan, may BICAM, doon po pag-uusapan. Yun nga lang, sa BICAM din nagaganap yung mga insertion ng budget. Sa BICAM po ginanap yung insertion ng 12 billion para po sa binigay sa COMELEC na ang sinasabi po ay chacha. Ayan. Okay. Ito po simple lang po. Yung mga batas po, napapalitan yung kalye. Separate pa rin po kailangan. Separate po yung boto ng HOR at ng Senate. Bakit po sa napaka-importanting pagpapalit ng konstitusyon, bakit ang kahulugan po ng joint voting, chepwera na po Senado. Bakit po? 300 plus yun. Yung nasa HOR, sa Senado, 24 lang sila. May chepwera po yung buong House ng Senate. Yung buong bahay ng Senado, may chepwera po. Kaya pala pinupush nila yan. Kaya pala yung sinabi ni Martin noong December na gagawa sila ng paraan na makakapag-charter change na hindi kasama yung Senado. Naisip ko noon, paano nyo gagawin yan? Noong Disyembre, nung sinasabi ni Martin yan, sinabi na ni Martin yan. Pero ang iniisip ko, paano nyo gagawin yan? Papayag ba Senado? Yung pala, through People's Initiative. Time, nanonood ako ng balita, may advertisement na para sa charter change. Oo nga. Oo nga, ano ba yan? Sino nagbayad yan? Dapat po alamin po yan ng MTRCB. Dahil, hindi ko po alam kung yan ay pinapayagan, nagagastusan para sa charter change at hindi nagpapakilala kung sino ang nasa likod nito. Baka mamaya pero na naman ng taong bayan yan. O ako, magtatanong ako, pera ba ng taong bayan yan? Dahil yan po, tanong din ng isang kongresista. Bakit yung gagamitin ng pera ng taong bayan para isulong ang inyong gahaman sa kapangyarihan? Mahiya kayo. Terrible na ang ginagawa nyo. Sobra na. Mantakin mo, pati TV ad meron na ngayon. Akala nyo naman, mabibili ang utak ng Pilipino. Akala nyo, gagong Pilipino. Hindi po, lalong magagalit ang mga Pilipino niyan dahil iniinsulto nyo ang kanilang katalinuhan. Saka nakakita na constitutional amendment para mawalan ng boses ang Senado.
Kaya nga nandyan po ang Senado dahil alam ng mga gumawa ng ating saligang batas, hindi lang ngayon, kundi yung mga panahon pa ng kopong-popong doon sa Amerika kung saan natin ginaya ang sistema ng kanilang gobyerno na may dalawang kamara ang Kongreso. Alam nila na kapag lokal na mga opisyal, siyempre, ang interest nila yung mga lokal na issue gaya ng mga project sa kanilang distrito. Pero kinakailangan magkaroon ng ilan na merong mas malawak na paningin na kinakailangan ang tingnan talaga yung pang-nasyonal na interes. At yan po ang Senado. Magtakin nyo ang charter change. Kung paano lang mababago ang saligang batas. At dinamay pang presidente. Ng presidente o di naman daw kaya ang Speaker of the House. Paano naman si Senate President? Bakit yung binaliwala si Senate President? At siyempre, bakit voting jointly ang gusto ninyo? Dahil you have the tyranny of numbers in the House. Alam niyo sa falsification of documents, nakasaad sa jurisprudence ng ating hukuman, kung sino ang nakinabang sa forgery, siya ay presume na responsable sa forgery. Dito po, bagamat ito hindi forgery, kung sino ang nakikinabang doon sa charter change for sale, sila talaga ang presume na nasa likod niyan. Alam na. Ay sino na nasa likod niyan? Di yung mga miyembro ng Kongreso na makikinabang kung hindi na kinakailangan bumoto ang Senado sa kahit anong proposed na pagbabago sa saligang batas. Masyado na po iniinsulto ang intelihensya ng taong bayan. Itigil na po yan. Nakakasuka na po kayo sa inyong pagiging gahaman sa kapangyarihan. Garapal na po yan! Mga gahaman sa kapangyarihan, ngayon po ang sasalawlain ng ating saligang batas, mantakin nyo para sa 100 pesos. Gusto nilang babuyin ang isang pamamaraan na nagbibigay lakas sa taong bayan, nag-i-institutionalize ng people power. Pero mapapahiya po kayo dahil ang taong bayan, kukunin ng 100 pesos ninyo, walang pakialam sa inyong mga ninanais na magkaroon pa ng mas malaking at mas marawak pang kapangyarihan. Kayo po ay hagupitin ng galit ng taong bayan dahil ini-insulti po ang taong bayan kung akalain nyo yung pinakasagradong batas sa ating bayan, ang saligang batas, ay maamendahan para lang po masuportahan ang yun nga po ng paghahangad ng isang tao sa kapangyarihan na hindi niya makuha diretsyo sa taong bayan. Mabibigo po kayo at makikita nyo kung anong tunay ng anyo ng Pilipino pag sobra na talagang lalaban na. Ang hindi ko lang maintindihan, again, Mr. President PBBM, naku po, ang Speaker of the House, nananatiling Speaker dahil sa inyong suporta. Huwag nyo naman pong payagan na babuyin ang ating mga proseso na nakasaad sa ating saligang batas. Tama po yan, may karapatan ng lahat na magsabi, magbigay ng suhestyon kung paano babaguhin ang saligang batas. Pero una-una, huwag naman po sa mga pamamaraan na sinasalawla yung ating mga institusyon. Mantakin mo, People's Initiative, naging Congressional Initiative, at saka hindi pa yan. Constitutional Amendment for sale. Hindi pa ba sapat na napakadami ng mga politiko na binibili kanilang mga posisyon? Pati ba naman yung pagbabago sa saligang batas bibilhin sa taong bayan? Nako mga taong bayan, panahon na po para magalit. Sobra na po. Yung mga ginawa nila, pagtanggal sa budget ng Vice President, yung pagliliti sa ating dating presidente, sa ating VP sa ICC, siguro po lahat yan ay mga issue lang ng politika. Pero pagdating po sa saligang batas, sagrado na po yan. Huwag naman pati yan sasalawlain. Ang tanong, sino nga ba ho gumagastos para dito sa initiative na ito? Hindi pa nga po malinaw kung bakit ang Kongreso ay merong liquidation by certification na talaga naman pong sadyang sila lang sa lahat ng branch of government ang may ganyan. Ngayon, ito na naman ang People's Initiative na nagmumula sa Kongreso na alam nating napakamahal. Mantakin nyo. Anong 12% ng 65 million registered voters? Sige nga, mathematician. Ang 10% ay 6 million. Dagdagan pa ng 0.5, that will be 9 million. 9 million votes ang kinakailangan natin. 12% kada distrito. Kung mamibigay sila ng 100 pesos each, magkano yun? 90 million na yun. Doon sa pamimigay lang na tag 100 pesos. 9 billion. Kung dadagdagan mo ng 2 zero, kung ita-times mo ng 100. Ganun ba? 9 billion! O, saan na naman galing po yung 9 billion? Fox, ano ba magiging epekto ng Chacha sa Pinas? Ano po ang advantage sa bansa natin ng Chacha? Well, ako po, wala namang perfectong charter change. Wala namang perfectong saligang batas. Pero si Presidente Marcos na nagsabi, hindi niya kinakailangan ng charter change kung para sa ekonomiya lang. In fact, masigla naman ang ekonomiya natin. Number 1 tayo sa Southeast Asia. Wala namang problema sa ating saligang batas. Ang sinasabi nila, yung mga economic provisions, dapat tanggalin daw yung mga maka-Pilipino. Una-una, bakit? Yung mga napakasiglang mga ekonomiya, gaya ng China, wala nga silang private ownership of land. Ganyan din sa Vietnam. Lahat sila, lease lang. Bakit sila umuunlad? So, hindi nakasalalay sa land ownership ang pag-unlad. Nakakabahala po itong nangyaring to, ha? The apricot. Parang ang bilis ng ikot ng gobyerno, ha? Kawawa ang Pilipino. Well, nabuking naman po sila. At tingin ko naman po, magagalit ang taong bayan, lalong-lalo na may posibilidad
na kabanang taong bayan din ang nagpopondo para dito sa PIRMA Part 2 or People's Initiative.